Jimmy Butler hindi sumama sa team, sinuspende ng Heat. Lakers kaya na raw makipagkompetensya para sa championship. Sapat na raw ang roster. Quinten Post at Guy Santos nag-step up laban sa Kings. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original multifunctional watch, ideal for birthday, holiday gifts, Valentine's Day, mabibili lamang sa halagang $1,299. I-click lamang ang link sa comment section. Ang Miami Heat ay sinuspinde si Jimmy Butler ng 2 laro matapos niyang hindi sumipot sa team flight para sa isang road trip, ayon sa ulat ni Shams Charania ng ESPN. Ayon sa ulat, hindi nakasama si Butler sa flight noong Miyerkules papuntang Milwaukee para sa laro kontra Bucks sa Huwebes na ipapalabas ng live sa TNT. Balak sana ni Butler na sumunod sa team para sa laro, ngunit sa halip ay sinuspinde siya para sa road trip na kinabibilangan din ng laro laban sa Brooklyn Nets sa Sabado. Ito ang ikalawang suspension ni Butler ngayong season, habang patuloy ang mga ulat na gusto niyang matrade palabas ng Miami. Bago ang kanyang unang suspension, sinabi ni Butler sa isang post-game press conference ang kanyang kagustuhang maglaro sa ibang team. Gusto kong maibalik ang saya ko sa paglalaro ng basketball at kung saan man iyon, malalaman natin agad, ani niya. Masaya ako sa buhay dito sa labas ng court, pero gusto kong maging dominante muli. Gusto kong maglaro at makatulong sa team para manalo. Sa ngayon, hindi ko yun nagagawa. Noong unang lumabas ang balita na gusto niyang umalis, sinabi ni Heat President Pat Riley noong Desyembre na hindi namin ititrade si Jimmy Butler. Ngunit nagbago ang kanilang posisyon matapos ang unang suspension. Sa kanilang pahayag tungkol sa 7 larong suspension ni Butler, sinabi rin nilang handa na kaming makinig sa mga offer. Ang 7 larong suspension ni Butler ay walang bayad dahilan upang mawala sa kanya ang halos $2.4 million na sweldo. Sinabi ng National Basketball Players Association na maghahain sila ng apela upang mabawasan o tanggalin ang parusa. Kahit may planong apela, tinapos ni Butler ang kanyang suspension at naglaro sa 3 laro ng Miami mula noon kung saan nag-average siya ng 13 points, 3.3 rebounds and 5.7 assists per game. Sa kabuuan ng season, nag-average siya ng 17 points, 5.2 rebounds and 4.8 assists per game. Ang kanyang pinakamababang scoring average mula noong 2013-14 season. Ang Miami Heat na 2 beses nang umabot sa NBA Finals kasama si Butler ay kasalukuyang nasa ika-9 na pwesto sa Eastern Conference. Si Butler ay naiuugnay sa trade report sa Phoenix Suns. May ulat na may mutual na interes ang Suns at Butler na magtulungan. Kamakailan, nakipag-trade ang Suns sa Utah Jazz upang makakuha ng draft capital na maaaring gamitin para makuha si Butler. Ang NBA trade deadline ay sa Pebrero. Sa ngayon, patuloy ang kaguluhan sa Miami Heat, isang team na kilala sa kanilang team culture na madalas pa nilang ipinagmamalaki. Ngunit sa sitwasyong ito, malayo ito sa kultura na nais nilang ipakita. Samantala, hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng problema si Butler sa kanyang relasyon sa team habang tila naghahanap ng paraan palabas. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, mukhang ang mga rumors na hindi gagawa ng malalaking hakbang ang Los Angeles Lakers bago ang NBA trade deadline ay nagdudulot ng pag-aalala sa mga pangunahing star ng team. Hindi tulad ng maraming off-season, nagpasya ang pamunuan ng Lakers na huwag gumawa ng malalaking pagbabago sa roster nitong summer. Sa halip, nagkaroon ng pagbabago sa coaching staff. Sa pagpasok ni JJ Redick bilang bagong head coach, kapalit ni Darvin Ham, inaasahan na magkakaroon ng adjustment period. Gayunpaman, mas maganda ang ipinapakita ng Lakers ngayong season kaysa sa inaasahan ng iba. Papasok sila sa kanilang laban kontra Boston Celtics sa Huwebes na may record na 23-18 at may potensyal pang gumanda habang umuusad ang season. Ngunit walang duda na makakatulong ang pagdagdag ng mga impact players upang palakasin ang roster para sa kanilang playoff run. Sa kabila nito, tila malabong gumawa ng mga malalaking hakbang ang Lakers bago ang trade deadline. Ayon sa mga pag-uusap sa mga rival scouts at front office personnel, mas malamang na hindi gumalaw o gumawa lamang ng minor trade ang Lakers kaysa mag-all-in at gamitin ang kanilang 2 future first-round picks, ulat ni Jovan Buha, insider ng Lakers mula sa The Athletic ngayong linggo. Hindi inaasahang gagawa ng malaking trade ang Lakers bago ang deadline at ayon sa ulat, hindi ito ikinatutuwa ng 2 pangunahing star ng team. Parehong naniniwala sina Anthony Davis at LeBron James na kaya ng Lakers na magkompetensya para sa titulo ngayong taon.
Lumalala ang pag-aalala nina James at Davis tungkol sa kakayahan ng Lakers na gumawa ng makabuluhang mga pag-upgrade sa roster gamit ang kanilang dalawang tradable first-round picks, ayon kay NBA insider Shams Charania ngayong Huwebes. Si James isang 4 na beses na kampiyon at si Davis isang beses na kampiyon ay nagpahayag ng kagustuhan na gumawa ng mga hakbang ang prangkisa upang makipaglaban para sa isang kampyonato. Naniniwala ang magka-co-star na ang Lakers ay posibleng isang piraso o dalawa na lamang ang kulang. Ang Los Angeles Lakers ay may ilang mga interesting trade assets, ngunit mas naging maingat si General Manager Rob Pelinka sa trade market nitong nakaraang ilang taon. Nagtitipo ng mga piraso para sa isang malaking trade. Gayunpaman, maaaring hindi magbigay ang trade market ngayong taon ng option na tunay na magpapalakas sa tsansa ng team na maging championship contender ngayong season. Sa huling balita, nalampasan na ng Golden State Warriors ang nakakahiya nilang pagkatalo laban sa Boston Celtics nung Martes. Kahit nasa road game sila sa isang masiglang kalaban na Sacramento Kings at kahit kulang sila ng 2 sa kanilang 3 pinakamahusay na player, pati na rin ng 2 key bench players na gawa ng Warriors na ipakita ang isang dominanteng first half. Ang bagong starting lineup ay nagtagal bago makahanap ng ritmo, pero kalaunan ay nahanap din ito. Nagkaroon sila ng maagang run gamit ang mahusay na ball movement at mabilis na laro na akma sa gusto nila. Bagamat humina ang opensa sa dulo ng first quarter nang nagpahinga si Curry natapos nila ang quarter na may lead. Bumawi ang Kings sa simula ng ikalawang quarter, nagsimula sila ng run para kunin ang lead. Ngunit agad itong sinagot ni Wiggins ng sarili niyang run. Ang 3-pointer ni Gui Santos, ang una sa 3 na ipasok niya sa quarter, ang nagtapos ng run ng Warriors. Mula doon naging mas agresibo at disruptive ang depensa ng Warriors na ginamit ito upang gawing opensa. Sa halftime, inihayag na hindi na babalik si Looney dahil sa pagkakasakit. Bagamat patuloy na umatake ang Warriors, nagkaroon ng masiglang momentum ang Kings, lalo na kay DeMar DeRozan na walang tigil sa pag-score. Unti-unting nabawasan ang lead ng Warriors hanggang sa tuluyang naging single digit na lang ito may natitirang ilang minuto sa ikatlong quarter. Nawala ang sigla ng Warriors, naging sloppy ang laro nila habang si DeRozan ay patuloy na umatake. Natapos ang quarter na tie na nagbigay ng bagong simula para sa natitirang bahagi ng laro. Nakuha ng Kings ang kanilang unang lead mula noong first quarter sa simula ng fourth quarter, pero agad itong sinagot ng rookie na si Quinten Post na gumawa ng layup at isang 3-pointer. Nang makuha muli ng Sacramento ang lead, nagsimula ang palitan ng runs. Gumawa ang Warriors ng sunod-sunod na puntos na pinangunahan ng magkasunod na 3-pointers ni Hield, dahilan para mag-timeout ang Kings. Nagbunga ang timeout para sa Kings na gumawa ng run para kunin ang kanilang lead. Hindi naman nagpatinag ang Warriors, pinangunahan ni Wiggins at Santos ang isa pang run kahit wala si Curry sa court. Pagbalik ni Curry, hawak ng Warriors ang isang punto na lead. Ngunit nang natira ang ilang minuto, bumagal ang opensa ng Warriors at tuluyan itong hindi na muling nabuhay. Gumawa ng sunod-sunod na puntos ang Sacramento at sa huli, kinapos ang Warriors sa depensa at tinapos ng Kings ang comeback para manalo. Babalik ang Warriors sa home court bukas para harapin ang Chicago Bulls. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.